Hello mga kaiklabong! Gumawa naman ako ngayon ng ubi espasol. At alam nyo ba na meron lang tong 6 na ingredients? Hello sa mga mahilig sa espasol. Bagay na bagay nga sa inyo tong video na to. Panoorin mo na. Ang una muna natin gagawin, ito-toast natin tong ating glutinous rice flour sa mahinang apoy. At habang tinotoast ko nga to, kailangan natin to halu-haluin para even din yung pagka-toast ng ating glutinous rice flour. Estimate na pagka-toast ko dito is mga 15 minutes. At mapapansin mo, unti-unti nagla-light brown yung ating glutinous rice flour dyan. Kapag nga ganyan na nga yung itsura ng ating glutinous rice flour, kukuha lang tayo dito ng mga 1/2 cup. Isi-set aside lang natin to para mamaya sa ating coating. Bali, ita-transfer muna natin tong ating glutinous rice flour kasi dito rin tayo magluluto ng ating pang ibang mga ingredients. Kaya kailangan pa rin natin tong non-stick pan. Ibinuhos ko na nga dito yung 2 cups na ating coconut milk at dapat nakapatay pa yung ating apoy dito. Sunod naman na nilagay ko dito yung ating evaporated milk, 1 1/4 cups yan. Naglagay na rin ako dito ng 1 1/2 cups na brown sugar. Much better kung light brown sugar. Sunod naman na nilagay ko dito yung 1/2 cup na ubi halaya. At kapag nga nailagay na natin yung ating mga ingredients dyan, tsaka naman natin i-open yung ating apoy dito. Naka-medium heat nga pala ako dito. At dahil nga ubi flavor yung ating espasol, kailangan natin maglagay ng ubi extra or ubi flavor. Hahalu-haluin muna natin to hanggang sa matunaw yung ating sugar dito. At hayaan nyo lang na kumulo yan hanggang sa maluto na maluto yung ating coconut milk. Kaya mas maganda na gumamit kayo ng non-stick pan para naman kapag nilagay na natin yung ating glutinous rice flour dito, hindi siya didikit. Ito na nga yung ating glutinous rice flour na tinosted kanina. Paunti-unti lang yung lagay natin dito. Dito nga sa paggawa ng espasol, lulutuin natin to ng 25 to 30 minutes. Kaya kapag nga nilagay na natin yung ating glutinous rice flour, unti-unti na nga ito magiging sticky. Kapag nga ganyan na nga yung ating mixture, kailangan ninyo gumamit ng 2 wooden spatula. Kapag nga nag-o-oily na yan, ibig sabihin yun, luto na yung ating espasol. Dito sa ating baking pan, lalagyan natin to ng natira nating glutinous rice flour na tinost. Importante na lalagyan natin ng glutinous rice flour na tinost yung ating baking pan para kapag lalagay na natin yung ating espasol dito, hindi siya didikit. Dito nga sa paglalagay natin ng glutinous rice flour na tinost, kailangan magkabilaan yung paglagay natin dito para makoating talaga yung buong ubi espasol natin. Pagdating naman sa pag-i-slice natin ng espasol, in-slice ko nga lang to ng mga small pieces. Depende na nga sa inyo kung gusto niyo na medyo malaki. At ito na nga yung ating ubi espasol. At kung nagustuhan mo nga yung aking video, paki-like and share naman. Or baka hindi ka pa nakapalo sa akin, ipalo mo na rin ako para like kang updated sa mga ginagawa kong videos. Salamat po sa panonood. Sa uulitin, ito na po yung ating yummy na ubi espasol. Tikman na natin. Wow, ang yummy naman ito. At super lambot niya.